everyone! Welcome po ulit sa aming bagong YouTube channel. It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito pa rin po ako sa isang barangay sa bayan po ng Lopez. Meron pa rin po akong ilolocate na isang property. Siya naman po ay may lawak na 3.9 hectare. Then yung pong 3.9 hectare na yon ay may right of way po tayong tatahakin. Then yung right of way po na yon ay may layo po siya sa barangay road na mga nasa 30 meters. Okay po, at ipapakita ko po sa inyo yung right of way. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Dyan po tayo kukuha ng right of way para dito po sa 3.9 hectare na ibablog ko ngayong araw. Okay po, tara po at papasukin po natin yung area. Isasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Okay, ano po? Yung pong right of way ay tatawid po tayo ng ilog bago po natin marating yung property. Tara po at pupuntahan po natin yung property para makita po natin kung anong laman nun. Ayan po siya. Ito po yung ilog na tatawirin niya papunta po dun sa 3.9. Okay. Ayan po. Ito po yung pinakamalaking ilog dito sa area. Dito po sa barangay na to. Yan. Malinaw po ang tubig niya, running water. Ito pong property na ibablog ko pa rin ngayon is ang boundaries pa rin po niya ay ilog. Kaya ang source of water pa rin po dito is ilog. Ayan, ayan po ang right of way. Okay guys, yun po yung sinabi ko po sa inyo. Ang boundaries po ng property is ilog. Ayan po yung ilog na sinasabi ko sa inyo. Then tatawid po dyan ang right of way papunta po dito sa area. Then ito pong pangpang na to kasama na po yan sa property. Ayan, makikita po natin may mga saging po dito na saba sa area. Yun talaga ang halos lahat na produkto dito sa barangay na to, saging. Ayan po, ito na po yung property. Yan, dito po sa side na yan, ayan, kawayanan pa rin po siya. Then ito, medyo po siya nagplat dito sa side na to. Ito po ay 3.9 hectare. Kulang na lang po ng 1,000 square meter para po sa 4 na hektarya. Ayan po, makikita naman po natin, may mga matataas na puno, may mga matataas na nyog. Then, meron na po siyang mga panulid sa ilalim. Ibig sabihin po, nakaabang na yung mga susunod na nyog para dyan sa mga matatanggal na yan na matataas. Kita naman po natin kahit po siya matataas na, napakarami pa rin po niyang nyog. Hindi pa rin po tumitigil sa pagbunga ang nyog na yan. Ang kagandahan pa rin po dito sa property kasi meron po siyang source of electricity. Ayan po, meron po talaga siya ditong poste. Ito pong side na to, ayan, nakita ko may fruit bearings na po siya. Indian mango po sa side na to. Nung pong nakaraan, nung pumunta po ako dito, nakausap ko po si tatay. Yan pong bahay na yan, humagi po dyan ang property dito. Ang sabi naman po sa akin ni tatay, willing naman po siyang umalis dyan kasi yung karatig naman po na property ay kanya. Okay po. Ayan, yung mga nyug pong yan. Sabi po sa akin nung aming kasama, nung aming guide, yung pong namumunga na yan na nyog, siguro po ay mga nasa 150 to 200 kapuno yung namumunga. Then yung mga bagong tanim po ang mas marami. Ayan po. Yan pong property na yan, tumusok po siya papunta doon. Pag ganon. Then ayun, makikita po natin marami pa rin po ditong mga saging.
Flatland po yung area dito sa bungad. Ayan, ito po yung poste ng kuryente. Ayan po, flat na flat po ang area. Ayan, ito po naman yung mga nyug na sinasabi ko sa inyo na mga bagong tanim. Napakarami po niyang bagong tanim. Kasi ang kwento po sa amin ni Kuya, yun daw pong matataas nito ay pinaputol ni seller, then pinalitan po siya ng mga bago. Kaya ayan, meron na po ulit siyang mga bago. Yan, ito pong side na to, sagingan. Wala pa po akong nakikitang mga hardwood dito sa area. Nakikita ko lang po talaga isaging at nyug. Yung pong side na yon, medyo po siya slope ng konti. Ito po, nag semi slope po siya ng konti. Pero ito pong nilalakaran kong ito, flatland talaga po siya. Ayan, yan pong side na yan. Yan po yung gilid ng ilog kanina na pinuntahan ko. Then, ayan po mga saging. Yung side na yan, mga saba ang nakatanim dyan. Then, yan, mga nyog pa rin po dito sa side na to na bagong tanim. Ayan, sabi po nung kausap nung may-ari, yun daw pong property to is napapalibutan ng alambre. Kumbaga po pinarelocate po kasi nila, then nilagyan ng po nila ng alambre doon sa may kabilang pagitan. Ano po, ayan yan, mga saging pa rin po, makikita naman po ninyo, napakatataba po ng puno ng saging. Then ayun yung side din. Kuya, kasama pa yon? Ayan, yung side pong yan. Kasama pa rin po yan. Kasi po ang 3.9 hectare po ay malawak. Sa totoo lang po. Kasi kulang na nga lang po ng 1,000 square meter para po dun sa 4 na hektarya. Ano po? Ayan, flatland. Ito lang pong side na to ang bumundok siya. Pero hindi naman po ganon kataas ang pagkabundok niya. Na unhigh lang po siya. Then ito pong side na to, ayan, nag-flat po siya dito hanggang dun po yan sa may pangpang ng ilog. Ayan po. Medyo madamo. Sa totoo lang naman po malawak po ang 3.9. Ayan, makikita po natin halos lahat po dito sa side na to ay sagingan. Pero marami pa rin pong mga walang tanim. Halos po bakante yung area, itong side na to. Halos po wala siyang nyog. May mga nyog man po, yun nga po mga bagong tanim pa lang po siya. Ayan, flat na flat pa rin po siya dito sa area na to. Ayan, pupunta po tayo doon sa may bandang sulok na yon. Ito lang po talagang side na to ang bumundok. Lahat na po talaga siya dito is flat. Kulang lang po talaga siya sa linis. Ayan. Pero po pag ito nalinisan, napakaganda po ng korte ng lupa niya. Hindi po siya basag. Hindi po katulad ng ibang property na basag ang lupa. Ito po hindi. Ayan po siya oh. Ito bule. Sa side na to. Then may ilang puno po siya na malalaki.
Malalaking buli na din. Ang mga anahaw po niya is maliliit pa rin lang. Hindi po katulad nung iba kong nabablog na yung mga anahaw niya is nagtatayugan. Isa rin po yan sa pinagkakakitaan sa amin dito sa Quezon, yung anahaw na yan. Kasi ibinububong po yan sa bahay. Ang pagkakaalam ko po, ang isang piraso niyan is 5 pesos. Kaya yan po ay pinagkakakitaan pa rin ng aming mga mamamayan dito. Dito nga po sa amin, wala pong nasasayang na tanim sa isang area. Tulad yan po, yung mga hardwood na mga native, lalo na po pag maraming hardwood ang isang property, yung mga tumutubo lang po ba, malaking pakinabang na po yun. Then ang saging naman po, magtanim ka lang ng ilang piraso, yan po ay dumadami na. Gumagapang na po ng gumagapang yung mga saging na yan, nagkakasuwi. Ang tawag po sa amin dito ay suwi. Yung nanganganak siya, yung saging, yung puno ng saging, din kung saan saan na po siya magkakaroon ng ganyan. Kaya hindi na po katulad nung iba na magtatanim ka ng magtatanim. Hindi na po. Dumadami lang po yan. Ay papakita ko po sa inyo. Ayan, tulad po yan, yung isang tumpok na yan. Yung isang tumpok po na yan, ito pong isang itong na malaki, yan po yung itinanim. Ngayon, nung lumaki na po siya, ito pong maliliit na yan, yan po yung tinatawag na suwi. Kaya yan, pag yan ay lumaki, yan po ay mamumunga na. Kaya yan, madali pong dumami ang mga ganyan dito sa amin. Ang anahaw po ganun din. Pagka po yan ay namunga, lalaglag ang bunga or kakainin ng ibon, dadalhin kung saan lugar, tutubo. Then ayan po, magiging source of income na rin po ninyo. Gawa nga po doon sa dahon. Ayan, ito pong side na yan. Flatland pa rin po dito. Ayan din, ang nyug po, ayan, makikita po ninyo, napakalalaki po ng buo rin dito. Kasi nga po, malapit po siya sa ilog. Nakakasipsip po ba ng tubig yung mga ugat niya? Galing po dun sa ilog na malaki. Yan, flat na flat pa rin po dito, oh. Napakaganda po nitong taniman ng gulay. Dito po kasi sa amin uso yung nagtatanim ng talong, ampalaya, kamatis, pag ganito pong summer. Isa pa po nga, yan nga po, malapit lang po siya sa tubig. Kaya pag nagdidilig, madali lang pong makakuha ng tubig. Yan po, yung kabilang side na yan, sagingan pa rin. Wala ako tuto ibang nakitang fruit bearings. Indyan mango lang. May rambutan doon. Ilang piraso? May hindi ko po napansin. May 3 puno po ng rambutan doon sa may bungad. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo pagbalik ko doon. Yan, sagingan pa rin po dito sa side na to. Kasama pa po yan. Okay po, ito pong side na yan. Yan bumundok po na yan ng konti. Kasama pa rin po yan sa 3.9. Ay ko. Ito naman pong side na to, yan. Maganda naman po yung taniman ng luya. Kasi patalibis po siya. Kapag ka po umuulan, yan po yung madalas kong binabanggit sa vlog ko, na pagka po umuulan, yung tubig ay hindi na-i-stack. Bumababa po siya dito sa baba. Kaya napakaganda po niyang pagtaniman ng luya at mais. Kasama pa to, kuya. Ang ganda po nung likod niya dito, oh. Halos po flat pa rin dito sa side na to. Ito na po yung likod ng property. Ayan, flat na flat pa rin po siya dyan sa side na yan.
Yan pong kabilang side na yan, yan po yung pangpang ng ilog. Mga saging po ang pinakapangunahing produkto dito sa area na to. Then ayan po, meron pa rin po ditong Indian mango sa side na yan. Ayan po yung magandang taniman po ng mais at luya. Then may mga nyug pa rin po sa side na yan. Makikita naman po ninyo na ang mga nyug ay mga bagong tanim dito. Ayan, flat na flat po siya dito sa likod talaga. Ayan po siya, oh. Napakaganda po ng area. Nasa 90% flat po yung property. Yun lang po yung umumbok dun sa kabila. Doon sa sinabi ko sa inyo, sinuro ko sa inyo doon sa bungad. Then ito po ngang kabila din naman na to, nasabi ko po ay magandang pagtaniman ng luya at mais. Yan lang po yung bumundok ng konti. Then halos lahat po sa kanya ay flat na. Tara po, pupunta po tayo doon sa talungan na sinasabi ni Kuya. Ayan, flat na flat pa rin po dito, oh. Dito po sa lugar na to, napakasisipag po ng mga tao talaga. Ngayon po kasi, ito po yung time na kikita ka sa mga gulay. Kaya halos lahat po ng tanim nila is gulay. Ayan ang talungan. Bago pa lang po siya. Ayan, makikita po ninyo, oh, yung lupa niya ay buhaghag. Napakaganda po niya, oh. Mataba po ang kanyang soil. Then, ang mga talong, ayan, nag-uumpisa na po siyang mamunga talaga. Okay po, ayan po, oh. Papakita ko po yung talungan sa inyo. Napakarami po niyang bunga, oh. Oh. Hindi po siya nakakasawang tingnan. Makikita po talaga ninyo na napakasipag po ng mga magsasaka dito sa amin sa Quezon, oh. Napakalawak po ng talungan dito. Parang sila po ay nakitanim dito sa area. Kasi yung may-ari po nito ay nasa bayan. Siyempre nga naman po, nakabakante yung lupa niya. Mayroon pong side dito na bakante. Mas maganda po na pataniman niya. Kahit di naman po sa akin ang property, na nakatiwangwang yung aking area at hindi ko naman po ginagalaw. Kumbaga po ay inaantay ko na lang na mabili. Then para po makatulong sa kapwa, ayan, patanimin na lang kayo dyan. Masaya na po kung makapagbigay ng 2 kilong talong pag uuwi ng bayan. O di may pang ulam na po, may pang torta na po at pang piritong talong. Napakaganda po nung area, oh. Maganda pa rin po ditong pananim is ampalaya. Dahil ayan lang po ang tubig. Ayan lang po siya. Mais, maganda rin po dito sa property na to. Hindi po nakakasawang tingnan pagka ganitong gulayan. Ganitong maraming ma-harvest. Maganda pa rin po dito is kamatis, sili, yung siling green or siling labuyo. Yan po yung mga tinatanim dito sa amin sa Quezon na talagang kumikita po ang aming mga magsasaka. Kuya, pabili ng talong! Mamaya po, pabili ako.
Okay guys, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Lopez, Quezon. 3.9 hectare with right of way na nasa 30 meters. Then ang property po niya ay lamang po ang flat niya. Then ang nyug po niya is nasa 150 to 200 kapuno yung pinagkukuhanan ngayon ng kopras. Then napakarami po niyang mga bagong tanim. Ang source po ng water niya is ilog. Then may source of electricity dito po sa area. May poste na po. Yun nga lang po yung sinasabi ko po sa inyo na may right of way po siya. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Paki-like and share po ng aking mga video. And pa-subscribe po ulit ng aming bagong YouTube channel. Thank you po for watching!